Ay di inumpisahan ko na nga ang pagluluto mga kaulam. Una muna igagaan natin ang ating tulingan. Yung tulingan gagataan natin mga kaulam ay yung aking tulingan na isinaing. Inihanda ko na ang gata, ang kamatis, ang bawang, at itong aking sikretong sangkap, ang ating bagoong alamang. Ilagay muna natin ang ating gata sa ating kawali o kaserola o kung ano man ang inyong ginagamit. Ilagay ang maraming bawang mga kaulam at maraming kamatis. Sabi ng aking dinalhan niyan, yung kumain ng tulingan na yan, kaya daw sobrang sarap ng aking, diba, sobrang sarap. Kaya daw sobrang sarap ng aking ginataang tulingan. Talagang inubos daw nila dahil daw ang napansin niya napakarami ng kamatis. Parati ko sinasabi tuwing magagata ako ng tulingan, iyan talaga ang nagpapasarap sa ginataang tulingan mga kaulam. Damihan nyo ang kamatis. Tapos lagyan nyo ng bagoong alamang. The best talaga yung mga kaulam. At saka damihan ninyo ang bawang. Hindi, kung napansin ninyo, hindi ako naglalagay ng sibuyas, hindi rin ako naglagay ng luya. So, iyan yung isinain kong isda kagabi, ay yan ang aking gagataan ngayon. Mas malasa mga kaulam kung isasaing muna ninyo ang tulingan bago ninyo gagataan. At saka mga kaulam, ito ha, ang aking tagubilin sa inyong lahat. Tuwin na lamang akong mag-a-upload ng paglilinis ng tulingan. Parati ninyong iginigiit sa akin na dapat tinatanggal ko ang buntot. Mga kaulam, hindi totoong may lason ang tulingan. Kung ayan ay may lason, marami nang namatay sa buong mundo. Ang tulingan po'y nakaka-allergy lamang kapag yan ay 6 months and more na nasa storage. Isinunod na natin mga kaulam ang ating nilinis na pusit. Ang ginawa ko, iginanyan ko muna, pinapakuluan ko muna, walang walang mantika, walang kahit na ano, dahil yan ay talagang kusang lalabas ang tubig sa katawan nila. Nakita ninyo yan? Tapos, nilagyan ko ng kaunting mantika, kaunti lamang. Tapos, tsaka ko inilagay ang ating bawang at sibuyas. Hindi rin ako nagluluya mga kaulam ha. Dahil yan ang natutunan ko. Ay, tayo naman ay kanya-kanyang paraan ng pagluluto. Basta masarap, ayos na yon. Nilagyan ko ng pampabangong sesame oil. Tapos, ngayon ko lang ang mga kaulam lalagyan ng toyo. Mga kaulam, ang ating pusit po ay may angking kaunting dala-dala na yan sa katawan na alat. Kaya wag masyadong marami at ilalagay. Tapos, ang suka, anong inilagay ko ay nung medyo nakailang kulo na may toyo. Pag nilagyan yung mga kaulam ng siling pangsigang, anong bango na yan. Tapos lagyan nyo ng pamintang powder. Dinagdagan ko ng kaunting toyo at suka dahil mga kaulam masarap din yung mayroong kaunting kagat ng asim. Tapos hinaluan ko ng kaunting pampalasang oyster sauce. O di tapos na tayo. Ayos na ang ating adobong pusit mga kaulam. Inilagay na natin ngayon sa lalagyan para medyo lumamig bago natin dalhin doon sa aking kumare. Ayan. Bumili talaga ako mga kaulam ng magandang lalagyan para presentable naman kahit papaano. Pinalamig ko muna at nang hindi mainit, isakay sa sasakyan dahil napakainit na nga ng panahon. Ay kung iinit pa ang sasakyan ay baka uminit din ang aking ulo. Joke lang po. Tapos yung ating pinaglutuan mga kaulam para huwag masyadong maraming hugasin. Yun at walang mga nakatambak. Yun na din ang aking nilinis para yun na din ang aking gagawing lutuan ng susunod kong lulutuin mga kaulam. Linis-linis tayo at nang walang maraming nakatambak, nakakaumay naman mga kaulam. Pag sobrang daming nakatambak ay parang tatamarin ka na talagang gumawa. May dalawa tayong biniling napakasariwang ampalaya mga kaulam. O, yung mga bitter di yan. Yan ang bagay sa inyong ulam ninyo. Tapos meron tayong, may gumawa ako mga kaulam ng aking daing. Ayan. Atin mo ng gayatin ang ating ampalayang sariwa. Bumili na ako ng medyo malaki at ng iisa ng hiwaan. O, tingnan niyo kung gaano kaganda ng ating ampalaya. Ay, talaga namang flawless na flawless ang kutis ng ampalaya. Muntik pa akong nahiwa. Diyos ko po, Rode. Ayan. Hiwain muna natin at ng kayo din, kayo mga kaulam ay ganyan din, kinakayod ninyo ng kutsara ang loob at nang mas madaling tanggalin ang buto niyan. Ay kung nakakain ka ang buto ay di isasama ko na lahat pamparami din. Lagyan muna ng mantika ang ating kawali at ng ating dire-diretso ng maigisa atong ating ampalaya. Medyo mababaw ang aking kawali mga kaulam at ako'y wala ng ayoko naman sa kaserola at medyo masikip sa kaserola. Ay di yan na lang ang kawaling yan ang aking pinanganuhan dahil diyan ko din naman ipiprito ay andain. Iginasa ko muna ang bawang at sibuyas. Tapos ko napansin niyo marami na naman akong kamatis na inilagay. Bakit? Pampalasa. Pampatanggal yan ng pait. Tuwang-tuwa nga ang dinalhan ko niyan. Dahil bakit daw walang kapait-pait ang aking ampalaya. Sabi ko syempre mapagmahal ako. At saka hindi ako bitter sa buhay. Kaya ang ating ampalaya ay walang pait. Kaya sa mga basher natin, stop bashing. Para pag nagluto kayo ng ampalaya,
ay hindi mapait dahil ang pait-pait ng inyong mga ugali. Kita ninyo ako'y medyo hirap haluin dahil matatapon ng ating ampalaya sa gilid. Timplahan muna natin ng asin at nang sumarap ang buhay natin. Lagyan ng pamintang powder. At yan naman talaga ang magka-partner. Lagyan ng kaunting sesame oil para mabango. Basahin nga ninyo mga kaulam yan, Worcestershire. Hindi ko talaga mabasa. Diyos ko po, Ruda, sa tagal ko ng tao sa mundo. Hindi ko talaga mabasa. Nilagyan ko na rin mga kaulam ng 2 binasag na itlog. Ayan. Para yan ay dagdag pampalasa, ayan, dagdag dekorasyon, dagdag pampalasa at healthy. Kaya naman ako'y nagluto ng ampalaya dahil syempre para may gulay naman ang dadalhin natin sa aking kumari. Hindi ko naman in-expect na paborito pala ng aking inaanak ang ampalaya. Akalain ko naman kaganda-gandang bata mga kaulam na 28 years old pala, ang very promising na napakagandang batang halos kamukha ni Catherine Bernardo. Akalain ko namang nakain pala ng ampalaya. Nung pagkabukas, sabi niya, naku po, Ninang, ito'y paborito ko. Ay ako'y namangha at bihira talaga sa mga kabataan ngayon ang nakain ng ampalaya. Ay iyan, inilagay ko na rin sa ating napakagandang lalagyan mga kaulam at nang medyo lumamig din. Lagi ko namang nakakalimutang i-on ang ilaw ng ating cellphone pag ako'y nagbibideo baga. Ito bang kahirap ganito nag-iisa. Nagluluto, nagbibideo. Ako na rin lahat mga kaulam. At tapos diyan, ako'y nagpakulo na ng mantika. Nagtitilamsikan pa, talaga namang mahigpit. Tapos, diyan ang lulutuin ko ay syempre, ang kapartner ng ating ampalaya, ano paga? Ay di ang ating daing na, yun mga kaulam ay buntot ng bangos. Naaalala ninyo, lagi akong nag-uulam ng paksiw. Pag nagpapaksiw ako mga kaulam, hindi ko sinasama ang buntot dahil yun ay napakatinik. So, ang ginagawa ko sa buntot, lagi kong dinadaing. Hindi naman siya nasasayang dahil akong dinadaing. Ganyan. Tapos minsan, binibilad ko sa araw para hindi siya, yung nadudurog pag pinipirito. Tinakipon ko mga kaulam at talaga naman ako'y mauutas din sa tilamsik na arin ng mantika. Tapos sa sobrang mga kaulam kabisi ko at ako'y may pinapanood yung movie, ay di iyan ay nasunog. Kaya hindi ko na dinala sa aking kumarit, ako'y napapahiya. Baka sabihin bakit ko sinunog. Ang isusunod natin ngayon ay itong napakasarap nating hipon. Minarinate ko yan magdamag mga kaulam sa oyster sauce, sa sesame oil, sa luya, bawang sibuyas, ay hindi, luya lang pala, tapos paminta. Tapos nilagyan ko ng asin. Dahil gusto ko meron siyang aroma ng luya at sesame oil. Alam ka ninyo mga kaulam na pag pinaghalo ninyo ang sesame oil at saka ang luya, ay naglilikha yan ng sobrang bango at kaakit-akit na amoy sa pagkain mga kaulam. Tapos inilagay ko diyan sa aking steamer ng pabilog na ganyan na ang gitna ay empty ang space ng gitna. Dahil diyan ko rin ilalagay yung sauce na ginawa ko na super sarap mga kaulam. Ayan. Ang sauce na yun mga kaulam ay toyo. Nilagyan ko ng sesame oil. Hindi ko maalaala mga kaulam baga ako nilagyan ko ng lemon. Tapos nilagyan ko ng paminta, nilagyan ko ng sibuyas. Tapos naghiwa ako ng leeks at aking inilagay. Tapos inistin ko na mga kaulam yan kasama yung sauce. Kinuberan ko ng telang puti, mga kaulam, dahil para hindi lumabas ang usok. Nagsasaing ako diyan mga kaulam ng kanin namin sa rice cooker. At ako'y habang nakasalang ang aking hipon, ako'y naglinis ng kaunti sa aking mga ginagamit na pagluluto at maigi na yung walang nakatamba. Ang pinakalas ko mga kaulam na niluto ay ang ating basmati rice. Ako muna'y nagpakulo diyan ng tubig. Yan mga kaulam ay lumang rice cooker na hindi ko itinapot. Sayang naman. Pwede namang gamitin mga kaulam, bega itatapon ay kung nagagamit naman, hindi naman butas. So ako muna yung nagpakulo ng tubig at ibinabad ko ang aking 3 tasang basmati rice. Nung kumulo na ang tubig mga kaulam, iniligay ko na yung binabad na bigas. Siyempre luluglugan natin at sayang yung natitirang bigas ay sa mahal. Diyos ko po, hindi pwedeng mag-aksaya ng bigas at mahal ang bigas ngayon mga kaulam. Medyo hinalo ko ng kaunti mga kaulam nung kumulo na dahil para hindi magdikit-dikit ang ating basmati rice. Pinakulo ko iyan ng mga 3 to 4 minutes na nakulong ganyan. At pagkatapos niyang kumulo mga kaulam ay inilagay ko na sa strainer natin. Sinala ko. Dahan-dahan mga kaulam pagkaganyan at sobrang init niyan. At dahan-dahan din at naku po, Diyos ko, natapo na nga ay pagkakamahal ng bigas. Pupuro de. At pag nasala ninyo ay ibabalik ninyo doon sa pinagsaingan. Tapos pahihinain ninyo ang apoy ng mahinang-mahina at tatakpan ninyo for 20 minutes at makikita ninyo napakaganda ng inyong basmati. Ayan na mga kaulam, adobong pusit,
ginisang ampalaya, ginataang tulingan, at steam na hipon na may timpla at yung sinaing na tulingan na tira.